Amen? Isaiah chapter 64. Ako po ay nanonood ng mga short clippings o mga short videos. Amen? At isang tumawag sa aking pansin. Bagamat lagi po ako nanonood ng ganitong mga videos, pero isang tumawag sa aking pansin. Amen? Yung isang ama ng tahanan na nakakita ng isang mini bike o yung motor na maliit sa bakuran ng kanyang kapitbahay. At ang mini bike na ito ay nakajack na lang, puno ng kalawang. Amen? At gaya na siya ng isang basura. At binili niya ito sa may-ari. Amen? Para bang si Brother Duroy, di ba? Alam niyo yung mga jack, basura, binibili ni Brother Duroy. Di ba? Amen. So, gaya siya nito. Pero, ito po, nung binili niya ang isang mini bike na ito, nang dinala niya sa bahay, amen, ang kanyang asawa ay galit sa kanya, sapagkat siya ay nagdala ng basura sa kanilang tahanan. Amen. Pero hindi niya pinansin yung sinasabi ng kanyang asawa, ganun lang talaga ang asawang babae, di ba? Amen. Diba? Amen. So, hindi niya pinansin kahit salita ng salita yung kanyang asawang babae, basta ginawa niya, amen, yung motorsiklo o yung mini bike ay inayos niya, amen, inalas niya, yung mga kalawang, ay yung mga tornilyo, sinanblast niya, amen, yung mga kalawang, di ba? Inayos niya yung mga dapat ayusin, tinanggal yung mga putik, amen, at inugasan, pininturahan, at yun po ay naging gaya ng bago. At ang tumawag po sa aking pansin ay yung salitang crash, turn into treasure. Basura ay ginawang kayamanan. Amen? Kung kayo po na nakakapanood ng mga ganon, meron pang marami pang ganon. Amen? Meron pang isang tuod na dapat ay pasunog na. Diba? Hinukay niya, binili niya, at inayos niya. Amen? Na basura na lang, susunugin na lang, dahil marunong siya, inayos niya, at naging kayamanan sa kanya. Kaya ako'y mangangaral ngayong gabi sa paksang ito, turning trash into treasure. Or trash, turn into treasure. Sinabi po sa Isaiah chapter 64 verse 6, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi. At ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi. At nalalantanggayan ang dahon kaming lahat. At tinatamay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Salamat sa pagkabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Tayo sumandaling manalangin, purihin natin. Parapakan natin ang ating Panginoon. God, we give you praise and honor. We give you the glory. Salamat po, Panginoon. Ang aming pong buhay ay patapon, gaya ng basura, susunugin na lang. Pero kami pinahalagahan mo, Panginoon. Ngayong gabi, patuloy po kami nagpapasalamat, nagpapakumbabang puso. Patuloy po kami tulungan sa aming pag-aaral. Hinihiling po namin ang presensya ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu kayo po ang magministeryo sa aming pong puso at isipan. Patuloy niyo pong hipuin at buksan ito. Pagkat sa aming sarili, wala po kami magagawa. Kailangan po namin kayo. Tulungan mo kami at turuan. Sa kapang, palakasin, patatagin. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya sa inyo. Ngayon pa lamang, Panginoon, umaakin na po kami ng pagtatagumpay at ibinabalik namin sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan
Kabanalan, kaluwalhati at kadakilan. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pinakamakapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Trust turn into tuition. Amen. Unang-una, before Jesus found us, o bago tayo natagpuan ng Panginoong Hesus, amen. Saan tayo hinanap? Saan tayo natagpuan? Ang Panginoong Hesus, alam natin, sabi ng Luke 19:10, I came to seek and save the lost. Amen. Tayo ay naligaw, tayo ay gaya ng basura. Amen. Kung saan basurahan tayo natagpuan. Amen. We were found in junk shop. Parang si brother, sabi ko na, hinanap sa junk shop. Kaya ngayong gabi, tatanungin kita, saan ka natagpuan ng Panginoong Hesus? Anong sitwasyon ng buhay mo nung ikaw ay natagpuan ng ating Panginoon? Amen? Para bang isang sinulit na lang ang nagtatali sa relasyon yung mag-asawa? Di ba? Natagpuan ka ba sa pagiging broken family? Natagpuan ka ba sa pagiging hopelessness, walang pangarap, walang pag-asa? Amen? Natagpuan ka ba sa patapong buhay o sa patapong buhay? Amen? Sa pamumuhay, sa imoralidad? Diba? Natagpuan ka ba ng ating Panginoon sa gitna ng mga kabalisahan? Kung saan po tayo natagpuan ng ating Panginoon. Amen? Na ang buhay natin ay wala ng kwenta. Ang buhay natin wala ng halaga. Amen? Sinabi ng salita ng Panginoon, lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa kanyang kaluwalhatian, walang matuwid, wala kahit isa, lahat tayo ay papunta sa sulugan. Amen? Diba? Kung sino-sino ang umaapak sa atin, kasi tayo marumi. Walang halaga, hindi kinikilala ng lipunan. Diba? Hindi pinagkakatiwalaan maging ng mga pamilya. Amen? Sa katagpuan ng ating Panginoong Hesus. Bago ka naglilingkod sa Kanya. Diba? Tayo ay marumi gaya ng basahan. Walang halaga sa kaharian ng Diyos. Amen? Subalit, when Jesus found us, amen, He bought us with the oath, pinayaran tayo ng Panginoon. Kaya, pangalawa, when finally found, amen, nung tayo natagpuan, amen, hindi tinignan ng Diyos kung gaano tayo marumi. Hindi tinignan ng Diyos, amen, ang karumihan natin. Bagkus pinayaran tayo ng Panginoong Hesus. Diba? Tingnan niyo po sabi 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ng Diyos. 1 Corinthians chapter 7 verse 23, sa halaga kayo binili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Amen? Ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus ang ipinambayad sa walang kwentang buhay meron tayo. Amen? At yun ay hindi po naiisip ng marami. Hindi naaalala ng mga tao na kung saan sila pinulot ng ating Panginoong Hesus. Amen? Isipin natin kung saan tayo kinuha ng ating Panginoong Jesucristo. At kung ano po ang kanyang ipinambayan upang magkaroon lang tayo ng magandang buhay kasama niya. Amen? Kaya we finally found to restore
painful. Amen? Masakit po ang ayusin. Amen? Ang ayusin ng ating buhay ay may kahirapan. Amen? Yung tanggalin yung kalawang, kailangan mong pukpukin. Di ba? Para matanggal yung kalawang. Yung ayusin, tanggalin ang mga bagay na marumi, tulad ng kalawang putik. Amen? Kahit masakit. At pilit na pinapaalis sa atin ang mga bagay na nakasanayan natin. Sino ang agad-agad iniwan? Yung mga dati niya nakasanayan. Di ba? Wala? Di ba? Matagal na tayong Kristiyano pero minsan ginagawa pa rin natin. Di ba? Amen? Ako lang ba? Di ba? Pastor lang. Layo-layo. Kita na kita. Layo-layo ko pa. Kita ko na. Umuusok. Amen? Kaya ngayong gabi, mga minamahal ko po sa ating po pa, hindi tayo magiging maayos kung hindi natin ipagkakatiwala ang ating buhay sa ibang mga kamay. Amen? Paano magiging maayos ang buhay mo kung ayaw mong magtiwala? Kung ayaw mong sumunod? Kung ayaw mong makinig? Merong ibang kamay na eksperto upang ayusin ang isang sirang bagay. At yun po ay walang iba kundi ang ating kamay. Amen? Isa pa yung napanood ko na isang taong grasa, marumi, mabaho. Siyempre, pag taong grasa, marumi, mabaho. Pero, nung paliguan siya, amen, yung, di ba, yung taong grasa, yung kanyang buhok ay tikit-tikit, di ba? Yung ginupitan ng buhok, di ba? Inayusan, pinalitan ng damit, hanggang sa lumabas ang kanyang gandang lalaki. Diba? Ganun tayo, mga minamahal. Amen? Kung walang ibang kamay, ang gagamitin ng Diyos sa ating pong buhay, mananatili tayong marumi. Amen? Ganito tayo na sinasabi ni Propeta Isaias na marumi gaya ng basahang marumi. Kaya kung wala ang ibang kamay na pahintulutan ng Diyos para sa atin, hindi tayo magiging maayos. At ito yung nakakalungkot. Ang pinakaayaw ng maraming tao ang ipagkatiwala ang kanilang buhay sa ibang tao. Mas ba kung pakikialaman buhay ko ba ito? Mas matanda ako sa iyo. Amen? Pero wala yun dito. Amen? Doon lang yun sa kabilang isla. Amen? Oo, masakit ang tayo po'y pagsabihan. Hindi madali na tayo turuan. Hindi madali na ipagkatiwala ang iyong buhay. Amen? Subalit kung magtitiwala tayo, lalo tigis sa Diyos, hayaan natin na siya ang humubog ng ating buhay. Amen? Ako'y naniniwala maganda ang ating magiging kinabukasan. Amen? Yung plano natin ay, lagi natin sinasabit, naririnig, yung plano natin ay iba sa plano ng Diyos. Kung gaano kaganda ang plano natin, higit na mas maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Tingnan niyo po ang sabi ni David.
yung ating pong kinabukasan ay hawak ng Diyos. Psalm chapter 16 verse 5, New English Translation, sabi niya, Lord, you give me stability and prosperity. You make my future secure. Amen? Sigurado ang ating pong future, ang ating kinabukasan sa kamay ng ating pong Panginoon. Kaya nasa kamay ng Diyos ang security natin. Ang katiyakan ng ating buhay ay nasa Panginoong Jesucristo. Noon po, ako'y bata. Amen? At ngayon naman ay bata-bata pa rin. Amen? Sabi ng aming mga magulang, mag-aral kayo para gumanda ang inyong buhay. Narinig niyo ba yun? Amen? Pero hindi po kasiguruhan na may maganda kang buhay kahit tapos ka ng pag-aaral. Maraming mga tapos, may diploma, pero broken family. Diba? Sira ang buhay. Amen? At yung latest ngayon sa amin sa Pangasinan, amen, siya ay pinagmamalaki ng aming eskwelahan. Diba? Doon po kami nag-graduate sa National High School at doon din nag-graduate ang batang ito. Amen? Pinagmamalaki siya kasi daw siya mabait, siya magaling sa pag-aaral. Amen? Pero sa araw, natagpuan siya patay. Amen? Isang dalagita. Amen? May pangarap sa buhay. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pangarap, tapos sa kanyang buhay. Amen? Kaya, mga minamahal ko po sa ating pong Panginoon, isipin natin ang buhay natin kung hindi pa tayo natagpuan ng Panginoon. At ngayong natagpuan na tayo ng Panginoon, amen, ayusin na natin. Sabi nga natin na nakaraan, di ba? Amen? Nandito ka na rin na ayusin mo. Amen? Ang future natin ay sa piling ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya ngayong gabi, ikaw po ay kayamanan ng Diyos. Amen? Kayamanan ka ng ating pong Panginoon. Pangatlo sa ating pong pagtatapos, amen, finally restored, we are God's treasure. Treasure. Amen? Tingnan niyo po ang sabi sa Exodus chapter 19 verse 5. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan at magiging isang tanging kayamanan na kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. Magiging isang tanging kayamanan na kayo sa akin. Amen? Kung hindi tayo mahalaga sa Diyos, pagtutuunan pa ba tayo ng pansin ng Diyos? Isipin po natin yun. Amen? Kung hindi tayo mahalaga sa Diyos, hahayaan na tayo ng Panginoon. Amen? Na tayo po'y mapariwara. Na tayo basura na lang. Amen? Pero salamat. Amen? Dahil ikaw ay isang kayamanan. Ikaw at ako ay kayamanan sa ating pong Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal ko po sa ating pong Panginoon, pahalagahan natin yung buhay meron tayo sa piling ng ating Panginoon. Malakias chapter 3 verse 17, at sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo sa araw na aking gawin sa mga pigbagay isang tanging kayamanan. At akin silang kaawaan na gaya ng isang tao na awa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya.
magiging active. Amen? Binili ka ng Panginoon, ng kanyang pananalunan. Mahalaga ka sa Panginoon. Kaya kung mahalaga ka, kailangan pahalagahan din natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Mahirap lang kung ang Diyos ang magpahalaga. Samantalang tayo, hindi natin pinapahalagaan. Amen? Kaya pahalagahan mo ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Lagi kang dumalangin, magpasalamat sa Diyos. Amen? Hindi masama ang humingi. Pero dapat mas marami yung sasabihin natin, salamat. Amen? Dahil sabi ng Apostol Pablo, kung ang kanyang buktong na anak ay binigay, hindi pa niya kayang ibigay ang mga bagay na panandalian lamang. Kaya kaya ng Diyos. Diba? Kaya mga minamahal ko po sa ating po Panginoon. Amen? Dahil tayo pinahalagaan, pahalagahan po natin. Amen. Gaya ng sinasabi ni Apostol Juan, sa ating po pagtatapos, 1 John chapter 3, verse 2 to 3. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang, pakinggan niyo may ito, at sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya, ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Amen? Kaya ngayong gabi, dahil pinahalagahan ka ng Panginoon, ang buhay pa natin ay pinapahalagahan natin sa harapan ng Diyos. Paano mo pinapahalagahan ang buhay mo sa harapan ng Diyos? Paano mo nililinis? Amen? Ang buhay mo sa harapan ng ating Panginoon. Mga minamahal ko po sa ating pong Panginoon. Amen. Salamat na lang. Amen. Meron tayong banal na Espiritu. Amen. Na siya patuloy na kumukumbikta, patuloy na nagtuturo at nagpapaalala sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya lagi ko pong hinihiling sa ating pong Panginoon, mata sa Panginoon Diyos na linisin niya ang ating puso. Amen. Ang lagi ko po, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung lagi kong ipinapanalangin sa aking sarili sapagkat ako'y walang tiwala sa aking sarili. Amen? Lagi kong hinihingi sa Panginoon, bigyan niya ako ng isang pusong malinis. Amen? Isang pusong marunong kumilala ng mabuti at masama. Isang pusong handang magpatuwid, handang tumanggap ng pangangaral, handang magpasakop. Amen? Sapagkat yan po mga minamahal ko po sa ating pong Panginoon ang susi para tayo po'y maging malinis sa harapan ng Diyos. Amen? Ang pagsunod sa kanyang mga salita, bagamat ang katawan natin, ang laman natin, ayaw sumunod. Amen? Pero salamat, merong Espiritu ng Diyos na pilit na nagtutulak sa atin para ilapit tayo sa ating pong Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal ko sa ating pong Panginoon, lagi nating hilingin sa Diyos na lagi tayong bigyan ng Panginoon ng malinis na puso at matuwid na Espiritu. Amen? Sapagkat ang puso natin, sabi na propeta is Jeremiah, amen, ang puso ay mandaraya. Kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag mag-aakala na siya ay nakatayo, baka siya mabuwal. Amen? Huwag natin ipagmalaki kung sino tayo. Amen? Lagi natin ibaba ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Sabi ni Pastor Boyer, ang nakatayo ay madaling mabuwang. Subalit, ang nakaluhod ay mahirap mabuhay. Amen. Mahirap bumagsak ang nakaluhod. Amen. Kailan ka huling lumuhod? Sa harapan ng Diyos na ikaw lang mag-isa.
Amen? Kaya sabi ng Apostol Juan, ang sino mang mayroong unang pag-asang ito sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili. Amen? Hinahayaan ba natin yung mga toxic na manatili sa ating isipan? Diba? Kaya mga minamahal ko po sa ating pong Panginoon, amen? Tayo po'y kayamanan po. Kaya ngayong gabi, pahalagahan po natin kung paano tayo pinahalagahan. Amen. Trust. Turn into treasure. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kayamanan ka ng Diyos. Bagamat naging basura tayo dati. Marumi tayo dati. Pero salamat, merong Diyos na nagpahalaga sa atin. Ako po'y nangaral sa pagkasama. Trust, turn into treasure. Sa pagpirang pangangaral, kay hindi po pinagpalang kinausap. Tinutuwid ang ating Panginoon. Bubuksan ko po ang anta. Kausapin natin ang Diyos. Pasalamatan mo siya. Ikaw at ako ay pinahalagahan ng wala tayong kakayahan para linisin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Kung wala ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus na namin. Salamat. God, we give you praise. God, we give you honor and glory. Hallelujah. Salamat. Pinahalagahan mo po kami. Sa kabila ng aming katigasan, nandiyan ka lang. Lord, bless your people. Narito po kami ng power. Tulungan mo. God, bless your people. Adore thy people. Requit thy people, my Lord. Yes. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Tapos naman tayo manalangin. Pwede ako tayo tumayo. Awitan natin ang ating Panginoon. Subalit kung hindi ka pa tapos manalangin, manalangin ka manalangin.